Nasa ilalim na ng state of calamity ang buong lalawigan ng Agusan del Sur dahil sa malawakang pagbaha. May mga pagbaha rin sa probinsya ng Aurora sa Luzon dahil sa pag-ulang dulot ng amihan. Makibalita tayo kay Trisha Zafra. Malawak na taniman ng palay, mais at saging sa Agusan del Sur. Ang tilay isang ilog dahil sa baha. Mayat maya pa rin ang buhos ng ulan sa lalawigan. Nagpasa na ng resolusyon ang lokal na pamahalaan para ideklara na rin state of calamity ang buong lalawigan. Base sa pinakahuling datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, naapektuhan ng pagbaha ang mahigit 30,000 individual mula sa 12 bayan sa probinsya. 3,000 naman ang walang matirhan matapos malubog o masira ang bahay dahil sa baha. Pansamantala silang namamalagi sa mga evacuation center. Sa bayan ng Lapas, isang lalaki ang naiulat na nalunod sa biglaang pagtaas ng tubig. Mahigit 20 naman ang sugatan. May ilang kalsada ring hindi pa madaanan. Nasa 5 milyong pisong halaga na ng pananim ang napinsala. Ang madalas na pag-ulan sa Cebu naman ang itinuturing na sanhi ng pagguho ng lupa sa Sitio Adlaon sa Cebu City. Base yan sa pagsusuri ng mga taga-Mines and Geosciences Bureau, MGB. Nagkaroon ng mga bitak ang lupa sa lugar. Bumigay rin ng lupa sa dating patag na taniman ng bulaklak. Hinikayat na ng mga otoridad ang mga residente na lumikas. Sa ngayon, may 13 pamilya na pansamantalang nananatili sa evacuation center. Naunang nagkaroon ng malawakang paggalaw ng lupa sa bahagi ng Mount Canirag sa Sirao na malapit lang sa Sitio Adlaon. Pero sabi ng MGB, hindi naman magkaugnay ang dalawang insidente. Sa kasiguran sa probinsya ng Aurora, pansamantalang kinansela ang mga biyahe ng mga pampasaherong bus papunta at palabas ng bayan ng Dilasag. Ilang ilog na rin kasi ang umapaw na nagdulot ng pagbaha sa kalsada. Mapanganib din daw ang pagbiyahe ng mga maliit na sasakyan. Patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa mga binahang lugar. Ang pag-ulan sa probinsya, epekto naman ng amihan o northeast monsoon. Trisha Zafra, GMA News.